Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Araw ng Lunes ngayon, September 20. Kung hindi po ako nagkakamali, September 20 ngayon, araw ng Lunes. Panay-bagong umaga, panay-bagong pagpapala, panay-bagong biyaya, panay-bagong himala na gagawin ng Diyos ngayong umaga. Sa lahat ng ating pong mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating pong mga kapatiran at mga disciple, good morning po. Bago tayo mag-aral ng mabuting balita, katulad ng lagi po natin ginagawa, tayo ay babati muna ngayong umaga sa lahat ng makakapanood dito at nanonood dito mamaya. Sa buhay ni na Pastor Monching Monteberhen, belated happy birthday. Pagpalain po ka ng Diyos ang inyong ministry, ganoon din kay Sister Desel at ang inyong buong pamilya. Ganoon din kay sa pamilya Camposano ng Abuyog, Leyte. Mga taga-Abuyog, good morning po. At ganoon din kay na Sister Elena dyan sa lugar ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Sister Renila Gomez na kanyang kasama dyan. Good morning. Ganoon din sa inyong buong pamilya, pagpalain kayo ng Panginoon. Lalo higit kay SG Tumarsi ng Rizal. At ganoon din sa mga taga-Abuyog, Leyte pa rin. Sa pamilya Austria family, sina Sister Pining, at ganoon din sa pamilya Nobe ng Barangay Batog. Yan. Ganoon din sa lahat ng pastor, Catbalogan City, kina Pastor Lapora, Pastor Cruel, sa lahat ng pastor dyan, natin pong mga kasamahan sa ministry, mga panahon nandyan. Ganoon din kina Kalor na Galang family sa lugar ng Sariaya, Quezon. Pamilya Oroga, pamilya Laurente, pamilya Chavez. Condolence po sa aking kapatid dyan sa lugar ng Imus, Cavite. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon Diyos. At ganoon din sa mga kapatiran sa Tayabas, Quezon. Mga taga-barangay Tungko, pagpalain kayo ng Panginoon ngayong umaga sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa pamilya ni Pastora Melody. Ganun din sa ating kapatid na manggagawa dyan sa lugar ng Chiba, Japan, kay Brother Edwin Lugar, Pastor Edwin Lugar, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganun din ang ministry ni Sister Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Ang nalalapit na anniversary ating isama sa panalangin ng October 24, kung hindi ako nagkakamali. Ganon din sa month of September. At kina Sister Erica, Brother Banjo, ay patuloy natin isama sa panalangin sapagkat sila ngayon ay nasa ospital. Nasa ER sila. Patuloy natin isama sa panalangin si Sister Erica. Ganon din si Brother Arnold ng Dumaguete City. At sina Sister Janice Campones ng Basay, Samar. Yan. At muli condolence sa akin pong kapatid. Amen. At ngayon pong umaga, salamat sa Diyos na tayo po ay muling makakapag-aral. Maikling mga paaral lamang. Gaya ng lagi po natin ginagawa. Pasensya na po kayo, isang linggo tayong walang live streaming dahil kami po ay umuwi ng Bisaya. At ang live streaming na ito ay magpapatuloy araw-araw sa bawat Monday to Saturday. So sa lahat po ng mga sumusubaybay, pagpalain ka ng Diyos. Ganun din sa pamilya Chua dyan sa lugar ng Pampanga. Sina Sister Bing, Sister Jengjeng, Brother Jonjon, at kina Brother John, kina Brother Edward. Lahat ng mga inyong pamilya, patuloy kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos. At ganoon din ang inyong pastor dyan sa lugar ng Pampanga, Pastor Balsarico, Sister Daisy, patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Sa lahat ng mga pastor na ginamit sa akin ng Diyos, mula kay Pastor Naro Bugtay, Pastor Rodewarin, Pastor Monching Monteberhen, Pastor Rodel Lanyes, at kay Ron Mariano. Ganoon din kay Pastor Balsarico. Ano man ang mga bagay na nakalipas ay nakalipas na. Sabi ng Biblia, Isaiah chapter 48 verse 18 to 19, huwag niyong alalahanan ng mga dating bagay ni bulayin man, sapagkat ako'y gagawa ng mga bagong bagay sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa. Amen. Ngayon po umaga, tayo po ay mananalangin sa Diyos, tatawag sa Diyos, sasama sa Diyos.
Mag-pray tayo. Panginoon, salamat o Diyos ngayon pong umaga sa iyong kabutihan, pagpapalat, biyaya na amin pong nakamtan. Salamat sa iyo pong dakilang bagay na himala. Salamat sa iyong pabor. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman sa aking pong pagbabahagi ng mabuting balita. Ikaw po ang manguna, ikaw ang magsalita, Panginoon. Salamat sa magandang umagang ito. Sino mang mayroong karamdaman, bigyan mo ng kagalingan sa umagang ito, O Diyos. Ganun din ang aking pong pamilya, Panginoon, sa lugar na ito ng Quezon. Patuloy kang gumawa sa lugar na ito, magligtas ng mga mananampalataya, mga bagong mga kaluluwa, ganun din mga backslider, muli mong ibalik ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon o Diyos. At aming dalangin, maikli lamang ang iyong gawain sa lugar na ito, maliit ang lugar sa dami ng iyong ililigtas, O God. Dalangin namin, ihanda niyo po mga taong makikinig ng mabuting balitang ito ngayong umaga. At dalangin namin, O God, ngayong oras na ito, patuloy kang pamilos, gumawa ng dakilang bagay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 So, ngayon pong umaga, tayo ay mag-aaral ng mabuting balita ng ating pong Panginoon Diyos. Medyo mahirapan tayo mag-adjust ngayon dahil matagal po tayong hindi nakapag-live streaming. Pero sa mga tawag nito, sa mga sumusubaybay nito, muli po ay ating subaybayan ang live streaming nito. Suportahan natin at i-share po natin ito. Huwag po kayong matakot. Kung tayo po ay natakot nang humayo, ay huwag na tayong matakot i-share ang pangangaral ng mabuting balita. So, pagpalain po tayo ng Diyos, isang mapagpalang umaga sa ating pong lahat. At good morning po sa lahat ng mga mananampalataya, mga pastor, lahat ng mga pastor na ginamit sa buhay ko. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Lahat ng mananampalatayang ginamit sa aking pamilya, salamat po. Salamat sa inyong panalangin na aking pong pamilya. Nandito na po sa Quezon sa lahat ng mga tumulong, sa gawain. Ang pamilya ng ating pong pastora at ganoon din ang pamilya Chua na naging bahagi ng pagkuha ng aking pong pamilya sa kanila pong mga lugar. Amen. Sa lugar ng Pampanga, good morning po. Ang aking dalangin sa inyo pong mga anak, na Brother Edward, ang pagpapalat biyaya ng Panginoon laging dumaloy sa buhay ng bawat isa. So, ngayon pong umaga, tayo po'y mag-aaral ng mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Kung kayo po ay mga walang Bible, ini-encourage ko po kayo na bumili ng Biblia sapagkat ang Biblia po lamang na ay yung pong medyo mamahal-mahal naman ang ating bilhin Biblia. Meron pong tigwa 180 at meron namang tigwa 700, meron tigwa 1,000. Depende po sa inyong kursunadang Bible. Pero bumili po ako ng Bible ng mga nakaraan. Ang halaga lamang ng Bible ay 700 pesos. Yung Payment Bible. Bilhin niyo po yung NIV version. Sapagkat kung NIV version ang ating pong bibilhin, mas madali nating maunawaan at maliliwanagan ang ating pong binabasa. Kung tayo merong halagang 7,000 na cellphone, 8,000, 10,000, bumili po tayo ng Bible sa halagang 700. Ang isang Kristiyanong lumalago, ang isang Kristiyanong may takot sa Diyos, ang isang Kristiyanong nais sundan ang gabay ng ating pong Panginoon Diyos, dapat tayo ay mayroong mga dalang Biblia. Sapagkat kung matagal na tayong mananampalataya, Kristiyano, at wala ka pa rin Biblia hanggang ngayon, ay iwan ko kung paano ka lalago ngayong umaga. Pasensya na po kayo sapagkat ito ang pagtuturong practical, radical, teaching and preaching everyday ng ating pong buhay. So, salamat po sa Panginoon. Ako po ay ginagamit lamang ng Diyos sa live streaming na ito sa pangungusap ng Diyos na direktahang mangungusap ang Panginoon na kung saan tayo ay i-correct at tayo ay itutuwid ng mabuting balita ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. So, salamat po sa Panginoon ngayong pong umaga. Tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi po dito sa aklat ng Hebreo Kapitulo 13, talatang 16. Hebrews chapter 13, verse 16. Ganito po ang sinabi ng mabuting balita ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi po dito ni Apostol Pablo sa Hebreo chapter 13, verse 16. Sabi po dito, okay, inyo po nasusundan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen. Sabi ng Bible, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa kapwa, sapagkat ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa kapwa,
ay kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin, ito pala ay isang haing buhay na kinalulugdan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Good morning dyan sa aking pamangkin. Kay Sister Mara sa Pamilya Manipon. Amen. Sabi po dito, ang pagtulong sa kapwa ay kinalulugdan ng ating pong Panginoon Diyos at ang paggawa ng mabuti. At ang ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga ay gumagawa ng may pagtsatsaga na may kinalaman sa Diyos. Alam niyo po, hindi lahat na nagtatrabaho, hindi lahat na nagtsatsaga, hindi lahat ng gumagawa ay mayroong pong kinalaman sa Diyos. Amen. Maraming tao nagtatrabaho, maraming tao ang kumikilos, maraming tao ang gumagawa. Subalit, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lahat ay kinalulugdan o mayroong kinalaman sa Diyos. Amen. Kaya ang pangusap ni Apostol Pablo, mga kapatid, sabi dito sa Hebreo chapter 13 verse 16, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti. Ano ba yung tinatawag na paggawa ng mabuti? Katulad po ng ganitong live streaming, ito ay isang paggawa ng mabuti na may kinalaman sa Diyos. Ano man ang ating pong ginagawa, gumawa tayo ng merong na malaki ang ugnayan, malaki ang kinalaman, o malaki ang kinalaman sa Panginoon Diyos. Amen. Sabi doon, paggawa ng mabuti ay ang pagtulong sa kapwa. Paano ba tayo tumutulong sa kapwa? Yung pagtulong sa kapwa ay halimbawa, nakakita tayo ng nagpapalimos dyan sa lansangan. Pero kung ang nagpapalimos sa lansangan ay malaki ang katawan at hindi sila nagtatrabaho, kompleto naman ang kanilang pisikal, ay tumulong na lamang tayo doon sa mga bulag. Kung mayroong nangangaral ng salita ng Diyos, ipinapangalakal ang salita ng Diyos, nandoon kayo sa lugar ng palengke, at may nagtuturo ng mabuting balita na nagsasabing sila ay Kristiyano rin naman. Subalit, sabi ng Bible, tumanggap kayong walang bayad, huwag kayong magpabayad. Ibig sabihin, kaysa tayo tumulong sa kanila, tulungan na lamang po natin yung talagang walang naaabot na tulong ang ating pong mga kababayan na tinatawag na sila ay namamalimos. Kaya nga sabi ko, ano kaya ang ginagawa ng ating gobyerno sa mga, ang inaasahan lamang nila ay yung nagpapalimos sila, doon lamang sila nabubuhay sa sila ay nagpapalimos. So ano na kayang nangyari sa kanila, no? Pero biyaya ng Diyos, sila ay binubuhay ng ating Panginoon Diyos. Sabi dito, huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa kapwa. Nais ng ating Panginoon Diyos na tayo ay makatulong sa ating pong kapwa. Mahal man natin sa buhay, kamag-anak man natin, o mga kapitbahay natin, o kung saan man tayo mapupunta, napakahalaga po ng pagtulong sa kapwa. Amen. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ngayon pong umaga, nais ng Diyos na tayo tumulong, bagamat mayroong pong nangangailangan, pero mayroong mas nangangailangan. Mas tulungan natin yung mas nangangailangan. Lahat ay nangangailangan, subalit mayroong mas nangangailangan. Amen. So, nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, katulad nga na sinasabi ko, may mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang lalaki ng katawan, ayaw nila magtrabaho. So, mas mabuting tumulong na lamang tayo dun sa mga talagang wala namang kakayanan. Yung nakita natin putol ang paa, yan, tulungan na lang natin yon. Nakita natin bulag, yan, tulungan na lang natin yung pagtulong sa ating pong kapwa. At pangatlo, sabi dito, sapagkat ito ang kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo tumutulong sa ating pong kapwa, ang Diyos pala ay naaalaya natin. Ang Diyos ay naaalaya natin ng isang matinding pagtulong sa ating pong kapwa. Maliit man ang ating budget, malaki man ito o maliit, ang nais ng Diyos, tayo ay makatulong sa ating pong kapwa. Lalo higit sa ating pong bawat mga pamilya. Amen. At sabi dito, ganun din ang bawat pagdalo sa bawat gawain. Ito ay may kinalaman. Malaki ang kinalaman ng ating pong ginagawang pagtsatsaga na may kinalaman sa gawain ng Diyos. Walang iba, mga kapatid, ang tinatawag na pag-attend sa bawat ganitong activity. Kung ikaw ay nagsasakripisyo, gumigising ka ng alas 5 upang makapakinig ng mabuting balita, mag-guide tayo, makipag-pray tayo. Ibig sabihin, ito'y mayroong kaugnayan, ito'y mayroong kinalaman sa Diyos. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lahat po ng gumagawa ay mayroong kaugnayan sa Panginoon. Kaya mapalad ka ngayong umaga, mapalad ka sa araw na ito. So mapalad ka sa oras na ito kung tayo ay nakikinig ng live streaming na ito. Lalong higit kung naibahagi natin ang mabuting balita ng ating pong Panginoon Diyos everyday ng ating pong buhay. Amen. Salamat po sa Panginoon na ako ay ginagamit lamang ng ating pong Panginoon Diyos sa ganitong live streaming sapagkat naabot natin ang mga ilang OFW. Inaabot natin ang Luzon, Visayas, Mindanao sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. At nais ng ating pong Panginoon, ito ay isang sabi doon, gumawa kayo
na may pagtsatsaga, na mayroong kinalaman sa Diyos. Sa aklat ng Hebreo chapter 13 verse 16, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, huwag nating kalilimutan gumawa ng mabuti. Kahit tayo ay ginagawa ng masama ng ating kapwa, gagawa naman tayo ng mabuti para sa Kanya. Amen? Hindi po nangangahulugan na tayo ay ginawa ng masama, ay tayo ay gagawa rin ng masama. No, gagawa pa rin tayo ng mabuti. Ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay sinampal sa kanan, ibigay mo pa ang iyong kaliwa. At kung kayo mayroong kaaway, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, gumawa kayo ng mabuti upang ang bawat isa ay inyong mapalakas. Amen. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang makagawa tayo ng pinakamabuti para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Pagtitipon, sabi dito, yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Paano ba yung pag-iipon ng kayamanan sa langit? Ito ay paggawa ng isang kabutihan sa Panginoon. Sabi ng Bible, huwag kayong mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa sapagkat ang inyong kayamanan dito sa lupa ay mayroong sumisirang tanga at mayroong magnanakaw. Amen. Kaya maraming mga may kaya sa buhay, matataas ang kanilang bahay dahil baka sila ay manakawan. Pero ngayon pong umaga mga kapatid, ang sabi ng Bible, sina-challenge po tayo, gumawa kayo, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Bakit sinabi ng Diyos na tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit sa paggawa natin ng mabuti sa kaharian ng Diyos? Yung palang paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, pagtulong, ito ay isang pag-aalay na buhay sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Yung tayo ay nagbabasa ng Bible, araw-araw, ito ay paggawa ng mabuti sa Panginoon. May kinalaman ito sa Panginoon. Inuulit ko po ngayong umaga, hindi lahat ng ginagawa ng tao ay may kaugnayan sa Diyos. Hindi lahat ng ginagawa ng tao ay may kinalaman ang Diyos. Amen. Kaya ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, pastor ka man, disciple ka man, mananampalataya ka man, ang sabi ng Panginoon, lagi tayong gumawa, everyday, lagi tayong gumawa ng mabuti. Paggising pa lamang natin sa umaga, ano ang pwede nating magawa ng mabuti? Yung magbukas tayo ng Bible, mag-pray tayo, magawang mabuti po yan na mayroong kaugnayan sa atin pong Panginoon Diyos. Amen. At ito ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin, na tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos everyday ng ating pong buhay. Everyday ng ating pong buhay. Sabi po dito sa Marcos chapter 16, pangalawa po na ating pong pag-aaralan na may kinalamang pinakamagandang magagawa na po nating mabuti. Aklat ng Marcos chapter 16 verse 15. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. Ako ay babasa sa Biblia. Marcos kapitulo 16 talatang 15 para po sa lahat ng mga sumusubaybay nito. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. 16:15, sabi po dito, hallelujah po rin ang Diyos, malabo na yung ilong. Sabi dito, at sinabi sa kanila ni Jesus, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao, ang lahat ng sumasampalataya at mabautismahan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, ngayon pong umaga mga kapatid, ay sabi dito, sinabi sa kanila ni Jesus, si Jesus mismo ang nagsasabi sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng pastor, sa lahat ng mga alagad. Kaunahan niyang sinabi sa mga alagad, ang sabi niya, ang sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Pilay man ito, bulag man ito, bingi man ito, may mga language tayo na sign of language na pwedeng maibahagi ang mabuting balita. Sapagkat ang pagbabahagi ng mabuting balita, mga kapatid, sabi doon, ito'y isang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen. Isang alay na buhay na kinalulugdan ng ating pong Panginoon. Ngayon pong umaga, yung pagbabahagi ng mabuting balita. Ang sabi ng Panginoon, ipangaral ninyo ang mabuting balita sa buong mundo. Kaya salamat sa Diyos. Hindi man ako makarating ng ibang bansa, ay at least naikot na ng inyong pastor ang Luzon, Visayas, Mindanao sa pagbimisyon sa pagbabahagi ng mabuting balita. At ngayon ay nandito naman ako sa lugar ng Quezon at ako'y naniniwala kung ano ang ginawa ng Diyos sa bawat bayang aking pong pinupuntahan ay higit pa rin ang gagawin ng ating pong Panginoon Diyos dito sa lugar ng Quezon. Amen. Isama niyo po ako sa panalangin araw-araw na ako'y ilayo sa anumang karamdaman at kung magkaroon man po ako ng karamdaman ay ang aking mabilis na kagalingan. Bakit? Sapagkat ang gusto ko lang maparangalan ang Diyos. Ang gusto ko lang ay ang aking buhay ay na natitira pa rito ay ibigay na natin para sa Panginoon. Matagal tayong ginapos ng kaaway, matagal tayong ginupo ng kaaway, at ang nais ng ating pong Panginoon Diyos, maging kagamit-gamit na tayo para sa Kanyang kaharian. Amen. Hallelujah. Ilang kaya sa atin ang nagnanasang ang Diyos ay malugod, ang Diyos ay maparangalan. Makinig kang mabuti ngayong umaga sa lahat ng sumusubaybay nito.
Wala po ang intensyon ng pastor na makasakit ng damdamin. Mahal po namin kayo. Walang bawal dito sa born again. Take note, walang bawal dito. Pag kami nagtatanong, pastor, bawal ba sa inyong mag-inom ng alak? Walang bawal dito. Subalit may isang bagay lang akong sasabihin sa iyo. Sabi niya, ano po yung pastor? Ito lang ang gagawin natin. Lahat ng gagawin natin, kinakailangang maparangalan ang Diyos, natutuwa ang Diyos, maluguran ang Diyos. Kung alam mo, ang ginagawa mo ay nalulugod ang Diyos, kung alam nating napaparangalan ang Diyos, natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin, ituloy mo. Pero kung hindi, huwag mong ituloy. Amen? Kaya nga sabi dito sa ating pong topic, sa ating topic na pinag-aaralan, gumagawang may pagtsatsaga na may kinalaman sa Diyos. Dapat ang ginagawa natin may kinalaman sa Diyos. Nagtatrabaho ka man, bakit ka ba nagtatrabaho? Para lamang sa ating pong pamilya? Hindi. Nagtatrabaho tayo para sa ating pamilya, para sa ating future, para sa ating pong Panginoon Diyos. Bakit ka nagkaroon ng trabaho? Sapagkat binigyan ng Diyos sa iyo. Gumamit ang Diyos ng tao para sa iyo, kaya nagkaroon ka ng trabaho. At dahil tayo nagkaroon ng trabaho, gumamit siya ng tao, yung taong ginamit ng Diyos sa atin, nagawa mo na ba siyang pasalamatan? Nagturo na ikaw ay mag-apply at ikaw ay natanggap. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay nakakilala sa Diyos, dating matigas ang iyong ulo, pinagtyagaan ka ng pastor, inalagaan ka ng pastor, tinuruan ka ng pastor, at ngayon ay ikaw ay isang naging ganap na Kristiyano, at ngayon ay ikaw ay isang naging ganap na disciple, naging ganap kang pastor. Nagawa mo na bang pasalamatan ang ating pong Panginoon Diyos dahil sa mga bagay na yan? Kaya sabi doon, lagi kayong tumulong sa inyong kapwa. Marahil meron tayong mga kapatirang nalalayo sa Panginoon. Nais ng ating pong Panginoon Diyos na sila'y ating maibalik sa Kanya pong ubasan. Ating maibalik sa Kanyang kulungan. Sabi ng Bible sa aklat ng Book of John chapter 10 verse 16, sabi ng Bible, ako'y may mga tupang wala sa kulungan ito, kaya kailangan sila dalhin ko muli sa kulungan na ito. Nais ng Diyos ng mga tupa na nawalay ay muling maibalik ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Nais ng ating pong Panginoon Diyos na maibalik ang bawat mga tupa sa kulungan, sa tamang kulungan ng ating pong Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. At sabi po dito, Mark chapter 16 verse 15, ang nais ng ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid, ay humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Mga disciple, magkaroon tayo ng uhaw, gutom sa salita ng Diyos everyday na tayo ay huwag makalimot sa paghayo. Humayo tayo, magawa nating maparangalan ang Diyos, magawa nating maging kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Marcos chapter 16 verse 15, sabi ito, lubos na maibahagi ang salita ng ating Panginoon para sa lahat ng mga hindi sumasampalataya at lalo higit sa lahat ng mga Kristiyano. Mag-share ng mabuting balita sa ating mga kapatiran. Sharing kayo, magpalakasan kayo. Sa pamamagitan nito ay ito isang gawa ay mayroong kinalaman ang Diyos. Amen. Sa bawat isa sa atin. Bata man o matanda, kailangan maibahagi natin ang mabuting balita. Kaya dapat sa mga pastor, at ito yung ating paalala, dapat hindi na tayo nagtuturo sa mga bata ng pagkulay-kulay yung mga sulat-sulat. Yan ay trabaho na ng mga teacher sa school. Dapat ang itinuturo natin priority ay ang salita ng Diyos sa mga bata, sapagkat ang sabi ng Biblia sa aklat ng Kawikaan, turuan ninyo ang inyong mga anak sa aking mga salita. Ito ang nais ng Diyos. Paano ang mga bata magkakaroon ng salita ng Panginoon? Siyempre ang kaunahan na dapat matuto ng salita ng Diyos ay walang iba kundi ang nanay, kundi ang tatay. Pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen. Na nais ng Diyos na maibahagi natin ang mabuting balita sa Marcos chapter 16 verse 15, na nais ng ating Panginoon na gumagawa tayong may pagtsatsaga. Alam niyo po, ang pagbabahagi ng mabuting balita, tiyagaan po ito. Minsan kakato ka sa bahay, hindi ka nila patutuloyin. Sasabihin nila, hindi na namin kayo kailangan, meron na kaming religion. Pero nais ng ating Panginoon, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sinabi ni Apostol Pablo yan sa aklat ng Hebreo chapter 13 verse 16, sabi niya, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa. Pag nagbabahagi ka ng mabuting balita, ibig sabihin tayo ay tumutulong sa ating pong kapwa. Yung ba ang gusto natin na mangyari? Pag nagbabahagi ka ng mabuting balita, kapatid, ikaw ang unang lalago. Pag nagbabahagi ka ng mabuting balita, ikaw ang unang pagpapalain. Pag nagbabahagi ka ng mabuting balita, ikaw ang unang lalakas. Kapag nagbabahagi ka ng mabuting balita, ikaw ang kauna-unahang tuturuan ng Diyos. Amen.
masarap magbahagi ng mabuting balita, mga kapatid. Ang pagsunod sa Diyos ay may tinatawag na sakripisyo. Pangatlo, apat lamang po ito. Pangatlo, matatapos na po tayo. Pangatlo, John chapter 20, verse 29, sabi dito ng ating Panginoon Diyos, maniwala kayo sa akin, magtiwala kayo sa akin. Ang sabi niya, maniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi ng Panginoon, sumampalataya kayo sa mga bagay na nakikita. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nakakita sa akin. Subalit mas mapalad ang mga hindi nakakakita na nagtitiwala sa akin. Alam niyo po yung mga taong yung mga mananampalatayang hindi nakikita ang Panginoon Diyos, hindi nakikita si Jesus, bagamat hindi natin siya inabot, ang sabi ng Panginoon, mas mapalad tayo kaysa doon sa mga taong nakakita sa Kanya na hindi naniwala. Bakit tayo mapalad? Sapagkat kahit hindi natin siya nakikita, gumagawa tayo, nagpapatuloy tayo para sa kaharian ng Diyos, sapagkat alam natin isang araw ang lahat ng ginawa natin ay ihaharap sa atin ng Diyos. Ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng reward. Sabi doon, mga kapatid, gusto ko lamang balikan ng kaunti, sabi doon, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ang pag-iipon ng kayamanan sa langit ay sa pamamagitan ng pagtulong po sa ating pong kapwa. Paano ka makakatulong sa iyong kapwa? Lalong higit kung meron po tayong iglesyang kinabibilangan. Mga pastor, alam naman natin kung malaki ang income. Meron tayong mga mananampalataya na nangangailangan, wala silang pagkain, lalo ngayon sa panahon ng pandemic. Bakit hindi natin bawasan yung income ng simbahan at itulong sa mga nangangailangan? Mga mananampalataya, meron naman kayong kakayanan tumulong para sa simbahan. Sabi doon, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Makinig po kayo mabuti. Tingin kayo kay Pastor Jolan. Sabi doon, bakit hindi natin tulungan ang gawain ng Diyos? Kung ikaw ay mananampalatayang meron ka naman kakayanang tumulong para sa gawain. Alam niyo po ba, ako'y nahahabag kapag ako'y pumasok sa isang gawain ng simbahan ay ang kanilang mga mic ay nag-iingay. Pumasok ka ng simbahan, ang kanilang mga sound system nag-iingay. Nagkakaluskusan. Nakaka-distract. Pumasok ka sa beer house, ang ganda ng mga sounds. Kumanta ka sa video, okay, ang gaganda ng mga mic. Pumunta ka sa simbahan, ang mga mic, mga sira. Pumunta ka sa simbahan, ang mga amplifier, ipinapagawa, nag-iingay. Grabe. Sabi ko, Lord, kung ako lang ang iyong pagpalaan, bigyan niyo po ako ng pinansyal. Bibili ako ng maayos na mic. Bibili ako, Panginoon, ng maayos na amplifier. Bibili ako ng maayos na gamit. Bakit? Sapagkat ang ginagawa natin ay may kinalaman sa Diyos. Mga mananampalataya, huwag nating tiisin ang simbahan. Kung may kakayanan ka naman tumulong, bakit ayaw mong tumulong sa gawain ng Diyos? Sapagkat ang pagtulong sa gawain ng Diyos, ang sabi ng Bible, ay isang pag-iipon ng kayamanan sa langit na hindi nasisira. Hindi nasisira. Take note, ang ginagawa natin pagtulong ay hindi nasisira. At ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, ang makatulong tayo sa panambahan ng Diyos. Amen. Hindi ka lang gamitin ng Diyos sa isang lugar. Gamitin ka ng Diyos sa maraming bayan. Tayong mga pastor ay tinatawid natin ng iba-ibang lahi, iba-ibang lingwahe. Ako'y nagpipray dito po sa Tayabas, Quezon, may pupuntahan kaming mga Aita. Ang mga Aita, madalang silang maabot ng ating pong gobyerno. Amen. Kaya kung nais niyo pong tumulong para sa gawain ng Diyos, mga kapatid, pwede po kayong gamitin ng Diyos sa lugar na ito na makatulong para sa isang gawain. Alam niyo po, ang ating pong pangangailangan. Ang pangangailangan ng Diyos, mga kapatid, kailangan natin mag-ipon ng maraming medisina. Kailangan natin ng amoxicillin, kailangan natin ng mepinami, kailangan natin ng paracetamol, kailangan natin ng salbutamol para sa lahat ng mayroong asma. At ito ang ginagamit natin pag-evangelism. Pag pumasok po tayo sa mga tribes, sa mga tribo, ito'y paggawa ng mabuti, mga kapatid. Gusto ng Panginoon magawa natin, maabot natin ang ibang lahi. Amen. Ibang lengguwahe, hindi lamang ang Tagalog, hindi lamang ang Pampanga, hindi lamang ang Bisaya, hindi lamang ang Bicol. Maraming ipinapagawa ang Diyos na gumagawa tayong may pagtsatsaga, may pagtitiis na may kinalaman sa Diyos. Amen. Kung nais niyo pong tumulong para sa gawain ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ang inyong pastor ngayong umaga, ako po ay transparent sa lahat ng bagay. Kapag tinulungan niyo po ang gawain ng Panginoon dito sa lugar ng Quezon, hindi po kayo mabibigo. Maniwala kayo sa akin. Araw-araw meron tayong live streaming at araw-araw ako magre-report sa inyo. Huwag po kayo matatakot. Amen. Alam niyo po, habang kayo nakikinig, pwedeng umatake ang kaaway ngayong umaga at sabihin, huwag kayong maniwala kay Pastor Jolan. Huwag kayong maniwala kay Pastor Jolan. Pero ang sabi ng Diyos, mga kapatid, huwag mong kaligtaan gumawa ng mabuti para sa kanyang gawain. Huwag kang manghinayang gumawa ng mabuti para sa gawain ng Diyos. Bakit?
Sapagkat alam natin, ang Diyos ang nagpapala sa atin, ang Diyos ang lumikha sa atin, ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya, ang Diyos ang nag-ayos na lahat ng bagay sa atin. Marapat lamang na maparangalan natin, mabigyan natin siya ng isang haing buhay at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Sabi doon, naniwala kayo sa mga bagay kahit ako'y hindi ninyo nakikita. Isang napaparangalan pa at wala natin ang Diyos kapag tayo ay nagpapatuloy kahit ang Diyos natin ay hindi nakikita. Alam niyo po mga kapatid, take note, mag-iingat po kayo. Maraming mananampalataya, maraming Kristiyanong huminto sa gawain ng Diyos, hindi na sila nagtitiis, hindi na sila nagtsatsaga, at wala ang kanilang ginagawa ay wala nang kaugnayan sa Diyos, wala nang kinalaman ng Diyos. Alam niyo po kung bakit nangyari yon? Sapagkat maraming mga mananampalataya, maraming disciple ang nagkaroon ng tinatawag na hindi submission sa pastor. Kaya sabi ko kahapon sa akin pong pangangaral dito sa lugar ng Quezon, kung hindi nyo magagawang magpasakop sa inyong pastor, maghanap kayo ng simbahan ninyo na inyong madadaluhan. Subalit, pag kayo umalis, ang sabi ko sa kanila, mahalin ninyo ang inyong pastor, tulungan ninyo ang inyong pastor. Bakit? Sapagkat pag ito'y inyong ginawa, ito'y isang pagtatanim ng kayamanan doon sa langit na hindi nasisira. Amen. Kailangan natin tutulungan ang simbahan kapag magsasara na. Kailangan natin tutulungan ang bawat mga manggagawa. Ano man ang kanilang fellowship. Kailan mo tutulungan ang inyong pastor? Kapag patay ng pastor mo, saka ka magdadala ng biskwit, saka ka magdadala ng isang mamahaling bulaklak, saka ka magre-regalo ng kabaong, huli na ang lahat. Habang buhay pa ang pastor mo, mahalin mo na. Hindi ko ito sinasabi dahil ako ay pastor. Habang may pagkakataon pa tayong tumulong, ang araw ng Lunes na ito, September 20, ay pwede mong gamitin ang buong maghapon na ito. Ang buong maghapon na ito ay pwede mong magamit. Subalit ang araw ng bukas, ang Martes, ay hindi natin alam ang pwedeng mangyayari. Amen. Kaya ngayon pa lang, ang sabi ng Biblia, ang kamatayan ay biglang darating na hindi natin inaasahan. Para siyang isang magnanakaw na bigla na lamang darating. Parang isang kidlat na biglang darating. Paano kung mangyari ito sa atin, hindi na tayo nakatulong sa gawain. Ngayon pa lang, agahan mo na. Meron akong kaibigan, meron po akong kakilala sa lugar ng Tacloban City. Napakayaman. Mula sa pagiging mahirap, nag-aararo lamang po yun. Hindi ko po babanggitin ng pangalan. Dahil naka-live tayo eh. Nag-aararo lamang yun. Nag-aararo. Pagkatapos, nagtitinda ng mga lubid. Alam niyo po, ginamit ng Diyos. Pinayaman ng Diyos sa buong Tacloban. Kilala po yan. Na isang mayaman. Subalit, namatay na lang nang hindi naging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Matagal nang sinabi ng Pastor Brad, baka naman pwedeng magkaroon na tayo ng lupa, bumili tayo ng lupa. Diyos ko po, may kaya talaga sa buhay, kayang-kaya eh. Barya lang eh, kung tutuusin magtatayo ng panambahan sa Diyos, bibili ng mga gamit sa gawain. Sayang. Alam niyo po, bagamat siya ating kapatid, ako naniniwalang na save siya, naligtas. Pero ang point ko po dito, sayang, hindi na gamit para sa gawain ng Panginoon. Sana bago man lang pumanaw ay naging kagamit-gamit ang kanyang kayamanan sa langit. Ang sabi ng Diyos, mag-ipon kayo ng kayamanan doon sa langit sapagkat ito ay hindi nasisira at walang nagnanakaw. Kapag ikaw ay tumutulong sa gawain ng Diyos, sabi ng Biblia mga kapatid, hindi ito mananakaw ni naman. Nakarecord ito sa kalangitan. Nakarecord ito sa langit mga kapatid. Nais ng Diyos ang bawat isa sa atin baging kagamit-gamit. Nasaan ka man ngayon? Luzon, Visayas, Mindanao o mga OFW, mahalin natin ang gawain ng Diyos. Magkano man lang ang mic? Dito sa lugar ng Quezon. Baka ang simbahan ninyo established na. Kami po hindi pa. Pioneering po kami dito. Yung mic namin ginagamit dito, grabe, nag-aagas-asan. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po kami ng gumamit ka ng mananampalataya, mga may kaya naman sa buhay. Bakit hindi tayo bumili ng mga mic na maayos? Mabuti pa yung mic sa warehouse. Ang gaganda. Pag kumanta ka sa video, okay, ang gaganda. Pero pumunta ka sa bahay ng Diyos, para ka nagtitindang ang gamit mong para ka nagtitinda ng itlog na may kasamang ahas. Bili na kayo ng itlog. Nag-aagas-asan. Tapos nagtatawanan pa yung mananampalataya. Sabi niya, si pastor, oh. Di ba kayo nahihiya yan? Kung ako ang pastor mo, gugulpihin kita sa pangaral. Isipin mo yan, gawain ng Diyos, parang hindi gawain ng Diyos. Parang ang pastor ay nagtitinda na lamang ng itlog. Gawain ng Diyos, grabe. Gawain ng Diyos, ang simbahan ginagawang inuman. Anong klaseng mananampalataya kayo? Simbahan, gagawin ninyong inuman, pwesto ninyo ng inuman, pwesto ng sigarilyuhan.
Itigil ninyo yung kalokohan ninyong yan. Kung mapanood ninyo ito, kayong mga mananampalatayang nandito sa lugar ng Quezon at ako inyong pastor, pag kayo ay mahina, hindi kayo tatagal dito sa gawain. Winawasiwas ninyo ang gawain ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Aklat ng Mateo, bakit ninyo ang bahay ng aking amay bahay panalanginan, subalit bakit ninyo ginawang pugad ng mga magnanakaw? Nagalit ang Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay napakadumi. Nagalit ang Diyos sapagkat tawag ito, hindi ka nais-nais ang itsura ng panambahan. Doon pa sila nagtitinda kung ano-ano ang mga nakalagay doon sa loob ng simbahan. Kaya hindi mo malaman. Kaya ako'y nalulungkot. Pagdating ko ng Samar, ang simbahan doon, loob ng simbahan, bilaran ng palay. Isipin mo yung palay nakalagay doon sa loob ng simbahan. Nakakita na ba kayo ng simbahan ng Roman Catholic na mayroon nakalagay na na palay sa loob? Mga mananampalataya, gumising tayo. Mga disciple, gumising tayo. Mga pastor, gumising tayo. Ang simbahan, ang Diyos, ang sabi ng Biblia, gumagawang may pagtsatsaga, mayroong pagtitiis na may kinalaman sa Diyos. Mga pastor, huwag nating pahintulutan ang simbahan ay maisalahula na kung ano lamang ang nakalagay doon. Mahalin natin ang simbahan. Kung gusto niyo pong uminit ang ulo ni Pastor Jolan, papasukin mo ako sa simbahang marumi. Yun lang. Kung gusto mong madali akong mainis, papasukin mo ako sa simbahang marumi. At sasabihin ko dyan sa mga pastor, sa lahat ng disciple, mabuti pa ang beer house, nililinis. Mabuti pa ang beer house, pumasok ka ang linis. Pumasok ka sa simbahan ng Diyos, parang hindi simbahan ng Diyos. Bakit natitiis ng mga pastor yan? Bakit natitiis ng mananampalataya yan? Grabe. Anong klaseng mananampalataya? Anong klaseng pastor ang nandyan? Kaya sabi ko nga, iba-iba ang pastor. Magpasalamat kayo dahil mayroong isang batang pastor na ginagamit ng Diyos para tayo i-correct. Amen? Hindi ko po ito sinasabi dahil ang gusto ko ay masaktan ang mga mananampalataya. Sinasabi ko ito sapagkat ito ang verbal na pagtuturo. Practical, radical na pagtuturo. Teaching and preaching na pagtuturo. Every day, mula Monday to Saturday. At kung hindi ka sanay sa ganitong pagtuturo, talagang hindi ka tatagal. Gumagawang may kinalaman, gumagawang mayroong kaugnayan sa Diyos. Gumagawang mayroong kaugnayan sa Diyos. Hindi po lahat ng gumagawa sa gawain ng Panginoon. Ang sabi nila, pastor, isa lang naman tayo ng layunin, ang makakilala sa Diyos. Yes, isa tayo ng layunin, subalit magkaiba tayo ng sistema sa loob ng simbahan. Maraming mga mananampalataya, maraming manggagawa, hindi natin alam kung paano sila tinatawag na manggagawang gumagawa lamang sila pag-araw ng linggo. Kaya kung gusto mong kung gusto mong makita, gusto mong malaman, ang pastor niyo yung nagtatrabaho, tanungin mo kung saan siya humahayo. Tanungin mo, saang barangay, ilang bayan, ilang tao ang na-convert. Madali mong malalaman yan. Kaya kayong mga mananampalataya, huwag kayong matakot kapag mayroong pastor na handang sumunod sa gawain ng Diyos, handang magsakripisyo para sa gawain ng Diyos. Yung ang mga tamad, sinusuportahan ninyo. Ba't hindi ninyo suportahan ang mga pastor na masisipag para sa gawain ng Diyos? Minsan nagkakaroon ng ampere. Yung mga tamad, sila yung mga pinagpala ng Diyos. At yung mga masisipag naman, ay talagang kahit pamasahe ang wala, baligtad. Sabi ko, Lord, isang araw, wala man kami dito sa lupa. Pag akyat namin doon sa langit, nag-ipon na kami ng kayamanan doon sa langit. Wala man kami dito sa lupa. Subalit yung mga meron dito sa lupa, hindi ko alam kung nakakapag-ipon kayo ng kayamanan doon sa langit. Subalit kung ito iumpisahan natin, hindi pa po huli ang lahat. Amen. Gumawa tayo ng mabuti para sa Diyos. Gumagawang mayroong kaugnayan sa Diyos. Panghuli po, matatapos na po ako. Panghuli, Book of Matthew chapter 6 verse 5. Ang sabi po dito, Mateo kapitulo 6, talatang 5 hanggang 6. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. Sabi dito, kaya, verse 5, hallelujah, excuse po, sabi dito, kapag nananalangin kayo, ay huwag nga kayong tumulad sa mga mapagkungwari. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin kayo, ay pumasok kayo sa silid at isara ninyo ang pinto at saka kayong manalangin ng Ama na hindi nakikita at ang inyong Ama na nakakakita ang ng lihim ang siyang magbibigay sa inyo ng gantimpala.
Ano po ang aral dito? Kahulihan na po itong puntos. Gumagawang may kaugnayan sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong manalangin ng mapagkunwari. Ano yung panalangin ng mapagkunwari? Ibig sabihin, yung prayer na mapagkunwari, yung prayer ka ng prayer na, hindi po yung prayer na, bagay ng may pupuno ka ng grasya, pag ng Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa bahay na pinagpala ka naman yung tamarya na ng Diyos. Paulit-ulit na lang na panalangin. Hindi yan ang prayer. Ang sabi ng Diyos, pumasok kayo sa inyong silid, isarado ninyo ang inyong pintuan, ang tinutukoy niya doon yung ating puso. Buksan mo yung heart, maghumingi ng tawad, magsiyasat kung mayroong nagawang kasalanan, at sabi ng Biblia, muli mong isara, at muli kang manalangin ng taimtim. Pag sinabing taimtim na panalangin, totoong prayer, totoong panalangin. Ibig sabihin, buhay na panalangin. Amen. At sa pamamagitan ng buhay na panalangin, doon tayo lalakas, doon tayo pinagpapala ng Diyos, doon kumikilos ang Diyos, doon kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ilang kaya sa ating mananampalataya? Ang napakatamad mo talagang manalangin. Sabi ni Jesus, manalangin kayo, Lucas chapter 18 verse 1, manalangin kayo upang hindi kayo manghina. Manalangin kayo upang hindi kayo mandupaypay. Ang dahilan pala kung bakit maraming Kristiyanong nanghihina, bakit maraming nandulupaypay, bakit maraming Kristiyano ang hindi nakakabangon sa kanilang pagkabagsak, sapagkat kulang ka na sa panalangin, kapatid. I'm sorry sa word na ginamit ko kanina. Pero ito ang isang practical na pagtuturo, radical na pagtuturo, na ito talaga yung katutunan. Lagi tayong ginigising, lagi tayong nililigalim ng Diyos, at sinasabi ng Diyos, anak, manalangin ka! Manalangin tayo, mga kapatid. Prayer na may kabuluhan, prayer na mayroong pupuntahan, prayer na mayroong malalim na kaugnayan sa Diyos. Amen? Malalim na kaugnayan sa Diyos. Hindi po lahat ng prayer ay nakakarating sa langit. Amen? Book of Matthew chapter 7 verse 21, ang sabi ng Bible, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. At ano ang kalooban ng aking amang nasa langit? Book of John chapter 6 verse 40, at ito ang kalooban ng aking amang nasa langit, ang lahat ay magsisampalataya upang magkamit kayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. At ano ang kalooban ng aking amang nasa langit? Ang sabi ni Jesus, ang manalangin kayo sa aking ama na hindi ninyo nakikita, sapagkat sa inyong pananalangin ng lihim ay ang inyong ama ay lihim din kayong bibigyan ng gantimpala. Kaya pala wala tayong gantimpalang natatanggap sapagkat tayo ay hindi na nananalangin. Kulang na tayo sa prayer. Yes, Pastor, araw-araw ko nang naririnig yung prayer na yun eh. Oo, tama ka ron. Araw-araw mong naririnig ang panalangin na yan. Ang problema sa iyo, ayaw mong gawin. Kaya pala araw-araw mong naririnig ang gusto ng Diyos gawin natin. Amen? Prayer na mayroong kabuluhan. Prayer na mayroong kabuluhan sa Diyos. Hindi lahat ng mga panalangin kinalulugdan ng Diyos. Why, Pastor? Book of Mark chapter 7 verse 6, ang sabi ng Biblia, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga bibig, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Hindi pala lahat ng sumasamba, hindi pala lahat na nagpipray ay mayroong kabuluhan sa Diyos. Bakit? Sapagkat marami ang nananalangin sa Diyos, marami ang tumatawag sa Diyos na ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Amen? Pagpunta mo pa lang ng gawain araw ng linggo, imbis na ikaw ay umupo para manalangin, kinukuhit mo agad si sister, tawag mo agad si brother, nagkukwentuhan kayo sa loob. Dapat ito ang oras ng pananalangin sa araw ng linggo. Pagpasok mo ng simbahan, maupo ka dyan at manalangin ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, mula sa oras na ito, sa pamamagitan ng awitan, sa pamamagitan ng pangaral ng pastor, ang iyong kalooban, ang iyong presensya, ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala, ang iyong dakilang bagay na gagawin, ay maranasan namin. Amen? Kaya maraming mananampalataya, pumasok sa simbahan ng maraming problema, lumabas pa rin ng maraming problema. Bakit? Dahil sila ay kulang na sa prayer. Naalala ko nung nandun pa ako sa Samar, alam na ito ng mga taga-Samar, lalo higit sa mga taga-Sirom. Amen? Sina Brother Arvin. Alam nila yan. Sina Sister Angelica Batika. Alam nila yan. Pag narinig na nila ang tunog ng motor ko, mula Basay hanggang Barangay Sirom, maingay yung motor ko, nakaturbo istorbo. Pag ako ay narinig na nila yung motor, magbabangon na sila, mumukat-mukat pa, gumaganon pa yung mata. Mga youth, gigising na sila.
Hindi nila dati ginagawa yon. Nang panahon sila ay Catholic. Kung kailan lang nila maisip pumunta ng simbahan, kung araw ng birthday, minsan birthday pa nga, wala. Pero nang sila nakakilala sa Diyos, araw-araw na silang nagpipray sa Panginoon. Amen! Kailangan maunawaan mo ngayong umaga na tayo ay gumagawa ng mayroong kinalaman sa Diyos. Ilang kaya sa atin ang gumagawa nito? Matapos kang makakilala sa Diyos, ikaw ba'y naging mapanalanginin? O lagi ka rin umaasa sa pastor? Pastor, ipag-pray mo na lang ako. Pastor, kahit ako hindi tumatalo, pag-pray mo na lang ako. Hindi uubra yun. Ikaw na buhay, ikaw ang manalangin. Ang bihira, tamad ka nang dumalo, tamad ka pang manalangin. Hallelujah. Purihin ang Diyos, kaya hindi tayo lumalago eh. Ito yung practical na pagtuturo ngayong umaga, September 20 ngayong umaga. Ang panalangin ko, naging pagpapala ito sa iyo. Gumagawa ng may pagtsatsaga, gumagawa ng mayroong pagtitiis, gumagawa ng may kinalaman sa Diyos. Amen? Kapag ikaw ay gumagawa ng may kinalaman sa Diyos, Kristiyano ka man, mananampalataya ka man, disciple ka man, pastor ka man, nako, pastor, lalong higit kung ikaw ay pastor, umpisahan mong tinatawag na devotion. Amen, excuse. Nahulog yung cellphone ko. Tuloy tayo. Lalong higit sa mga pastor, ako pa'y mag-uungusap. Kung nagtuturo tayo na buksan mo ang Biblia araw at gabi, makinig kang mabuti, pastor. Kaya nga sabi ko, ito yung devotional prayer na practical radical. Dito tayo tuturuan ng salita ng Diyos. Walang itinuturo dito si Pastor Jola na hindi ko ginagawa. Kaya matapag ako magturo, matapag akong mangaral. Hindi na baling magalit ka sa akin, basta maligtas ang iyong kalag, ang iyong kaluluwa. Tingnan ninyo. Kung maraming pastor ang nagtuturo na basahin mong aklat ito araw at gabi, ikaw ang kaunahang bumasa niyan. At yung sinasabi mong tayo ay mapanalanginin, marami akong nakasamang pastor na laging nagsasabing, nananalangin daw. Patawarin ka ng Diyos ngayong umaga. Titiyakin ko sa iyo, hindi ka nagpipray. Maniwala ka sa akin. Kung nanonood ka ngayong umaga, ako na pastor na nakasama mo, titiyakin ko sa iyo, hindi ka nagpipray. Hindi ko kailangan banggitin ang pangalan mo. Alam ko ang pastor, pag nakakausap ko kung siya ay babad sa salita ng Diyos. Kapag ang pastor babad sa salita ng Diyos, ang lalabas sa kanyang bibig, nakaka-encourage siya. Ang lalabas sa kanyang bibig, nagtutuwid siya. Ang lalabas sa kanyang bibig, nakakahamon siya. Ang lalabas sa kanyang bibig, nakapagliligtas ng kaluluwa. At hindi mo kayang tiisin sa loob ng 1 linggo na hindi ka lalabas para magbahagi ng mabuting balita. Maniwala ka sa akin, kapatid. Kung magpapakorek ka lamang, magpapatuwid ka lamang, ako, handa ako magpakorek sa lahat ng mananampalataya. Handa ako magpatuwid sa lahat ng mga disciple kung alam kong tama ang kanilang sinasabi. Ngayong umaga, habang ikaw ay nanonood, wala akong intensyon na makasakit ang damdamin na sabi ng Biblia, aklat ng Hebrew chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay parang tabak na tigkabila ay talim. Na kapag ito'y tumama sa mga tao, ito ay talagang sisiyasat ng kanilang utak hanggang sa kanilang kaluluwa, hanggang sa kanilang sa lahat ng kanilang kasukasuan ay sisiyasat. Subalit kapag ikaw ay nakikinig ng pangaral ng pastor at hindi ka na nasasaktan, mag-isip ka kung mananampalataya ka pa. Mag-isip ka kung ikaw ay disciple pa. At kung ikaw ay dumadalo ng conference, pastor, ilang beses natin tinuturo ang pangaral, bolayan mo ito araw at gabi. Ang dahilan pala kung bakit maraming mananampalataya ang hindi nagbabasa ng Bible, maraming mananampalataya ang hindi nagpipray, hindi ko sila masisisi. Bakit? Sapagkat yung pastor hindi din nagbabasa araw-araw. At ang pastor ay hindi din nagpipray araw-araw. Kaya wag mong sisisihin ng mananampalataya mo kung hindi sila nagpipray, kung hindi sila nagbabasa ng Biblia. Bakit? Sapagkat ang pastor ang kauna-unahan tamad. I'm sorry. Pero ito ang isang matinding katotohanan. Tamad kang magbasa, tamad kang manalangin, kaya nawala ka sa gawain ng Diyos. Tamad kang magbasa, tamad kang manalangin, kaya ang iyong desisyon laging pumapalpak. Tamad kang magbasa, tamad kang manalangin, kaya ang iyong pagpapasya laging sumasablay. Walang pastor na maliligtas, walang disciple na maliligtas, walang mananampalatayang maliligtas. Bakit? Sapagkat tamad kang humayo. Tamad kang humayo. Sana mapanood mo ang live na to. Disciple, pastor, tamad kang humayo. Kaya ako nalulungkot. Doon sa mga pastor na 50 years na ang simbahan, 30 years na ang simbahan, 20 years na ang simbahan. Mabuti pa yung 2 taon ng simbahan. Pumunta ka doon sa 2 taon ng simbahan, napakaraming member. Maraming bagong nililigtas everyday. Bakit? Sapagkat sila masisipag. Sino yun? Yung mga tao walang pera. Yung lakad ng lakad. Hindi napapagod ang kanilang paa sa paghayo.
Samantalang ikaw sakay ka na, meron ka ng service, napakatamad mong humayo. Napakatamad mong mangaral ng mabuting balita. Napakatamad mong pumunta ng simbahan para manalangin sa gawain ng Diyos. So, sasabihin mo ngayong umaga, grabe si Pastor Jolan magturo. Grabe talaga. Eh di wow. Grabe talaga magturo si Pastor Jolan. Bakit? Sapagkat ito'y ginagawa ko. Kung nagkasala man ako at bumagsak ako, hindi ko kinalimutan basahin ng Biblia. At hindi ako nakalimot sa pagdalo. Hindi ako nakalimot sa pananalangin sa Diyos. Samantalang ikaw, hindi ka naman bumabagsak, napakatamad mo. Ano ang kinakain ng mananampalataya? Lugaw. Pag napokpok mo sa pangangaral, lumalayas. Pag napokpok mo sa pangangaral, umaalis. Pag napokpok mo sa pangangaral, nagtatampo. Pag napokpok mo sa pangangaral, nagrereklamo. Pag napokpok mo sa pangangaral, nagre-rebelde. Bakit? Dahil hindi sila sanay. Dahil hindi sila sanay. Balit pag sila nasanay, ay nako, mamahalin mong gawain ng Diyos, Brad. Mamahalin mong gawain ng Diyos, sister. Maniwala ka. Mamahalin mong gawain. Ang mga mananampalatayang lagi silang ikinukorek, lagi silang itinutuwid ng pastor, mahal nila ang kanilang pastor. Maniwala ka. Aalis sila, naluluha sila. Aalis ang pastor, iiyak sila. Maniwala ka. Bakit? Dahil meron silang malalim na natutunan sa Diyos. Meron silang malalim na natutunan sa Diyos. Take note, meron silang malalim na ginagawang may kaugnayan sa Diyos. Meron silang malalim na ginagawang merong kinalaman sa Panginoon. Kaya kapag umalis yung pastor, naiyak sila. Nanginayang sila. Pero kapag ang pastor ang iyong pangarap palaging lugaw, kahit sila umalis, okay lang. Okay lang. Kaya pastor, magbabad ka sa salita ng Diyos. At makikita mo ang kaluhatian ng Diyos. Ito, gusto kong buksan sa inyo. Sarap basahin ng mabuting balita. Amuyin mo, ang bango kahit luma ang Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain nating espirituhan. Kung paano kumakain ka ng 3 beses maghapon, nagkakaroon ka pa ng merienda, lumalakas ang ating katawang pisikal. Ganun din ang ating espiritual na buhay. Kung 1 beses ka lang dumadalo, 1 beses lang ang iyong gawain, nakakalungkot na senaryo. Wala ka ng devotion, wala ka pang salita ng Diyos, hindi ka pa nagbubuklat ng Bible. Naawa ako sa mga mananampalataya. Kaya ngayong umaga mga kapatid, mapalad ka kapag napanood mo ang live streaming na ito. Totoong masakit ang pangangaral na ito. Subalit kung tatanggapin natin, maniwala ka, mababago ang buhay mo. Mababago ang ating espiritual na buhay. Amen. Muli mong buksan, magkaroon ka ng uhaw, magkaroon ka ng gutom sa salita ng Diyos. Na may kaugnayan sa Diyos, na may pagtitiis. Ang pagbabasa ng Biblia, pagtitiis po ito, pagtsatsaga. Bubuksan mo pa lamang ang Bible, aantukin ka na eh. Oh, aantukin ka na. Kaya ang ginagawa ng ibang mga mananampalataya, yung mga mayayaman na hindi makatulog, ginagawa itong sleeping pills. Ay, hindi ako makatulog, ako magbabasa ng Bible para ako antukin. Ginawa mo pampaantok ang Biblia. Grabe, sana nakakatulong sa iyo. Amen? Sana nabubuksan tayo. Ganun po kabuti ang Diyos, mga kapatid. Kapag ang Diyos natin ay mabuti, lahat iko-correct tayo ng Diyos. Sabi ng Bible, kahulihan po, ulitin ko ating tekstong binasa, tapos na po tayo. Nasabi ng Bible, Hebrew chapter 13, verse 16, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa kapwa. Ang pangangaral ko ngayong umaga ay practical, radical pagtulong sa kapwa. Pagtulong sa kapwa. Ganon din, sabi dito, ang bawat pagdalo, huwag nating kalimutan. Ang sabi ng Biblia, aklat ng Hebreo 10:25, huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon sapagkat ito ay nagaya ng ugali ng iba, kundi bagkos ay magpatuloy tayo sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, huwag daw nating kaligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon, nagaya ng ugali ng iba. Means, ibig sabihin, ito pala ay nagiging ugali. Sa una, ikaw ay sasablay, pangalawa, sasablay, pangatlo, wala ka na sa gawain. Alam niyo po, yung pag-backslide, hindi po yung bigla. Hindi po yung bigla. Yung paglayo sa Panginoon, hindi po yung bigla. Yung bigla kang mawawala sa gawain, nako, hindi po yung bigla. Hallelujah. Ang pagdalo sa gawain, mga kapatid, ay ang pagkawala ng mananampalataya ay hindi po yan biglaan. Sa una, dadalo siya
Sa susunod na linggo, wala. Sa susunod na linggo, dadalo. Hanggang sa siya nawawala sa gawain ng Diyos. Ang tanong kaya ay bakit? Dahil ang kanilang ginagawa ay wala ng kaugnayan sa Diyos. Kaya kung nais natin magpatuloy ang ating pong ginagawa na mayroong kaugnayan sa Panginoon, mga kapatid, gamitin natin ang ating buhay bilang kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, isang mapagpalang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga pastor. Tayo ay muli, lahat ng aking pong mga binati kanina, ay tayo po ay mananalangin. Paki-play dyan yung kailan pa. Habang naririnig natin ang mahinang awit ng kailan pa, ay tayo po ay mananalangin sa Diyos. Pagpipray natin ang ating pong mga, kung meron po kayong mga prayer request, ay tayo po ay manalangin sa Panginoon. Meron po kayong mga prayer request, aking sasama sa panalangin. Lahat ng mga pangalan binanggit ko rito, sasama natin sila sa prayer. Bigay po natin ang buhay natin sa Diyos habang meron pa po tayong pagkakataon. Habang meron pa tayong pagkakataon na makatawag sa Panginoon, mag-pray. Hallelujah. Lord, purihin ka ngayong pong umaga. Lord, tulungan niyo po, O Diyos, ang buhay ni Pastor Monsing Montevergen sa lugar ng Pampanga City. Si Sister Lisel, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang ministry, patuloy mong pagpalain, O Diyos. Ganon din ang pamilya Camposano sa lugar ng Abuyog Leyte, Panginoon. At ang kanyang pamilya, ang mga OFW. Ganon din si Sister Angelica Batica sa lugar ng Cavite. Carmona, Cavite, patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, O God, ang kanyang pamilya. Bigyan niyo siya ng maayos na kalusugan. Kung mayroong karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan. Ang kanyang pamilya sa lugar ng Samar, patuloy mong ingatan, pagpalain ng Diyos. Ganon din si Sister Malu ng Sariaya, Quezon, Panginoon. Ang pamilya Laurente, O God, si Brother Jason sa kanyang pagdadrive, patuloy niyo pong ingatan. At dalangin ko rin, dakilan ng Diyos kayo pong umaga, Lord. Sina Sister Renela Gomez sa lugar ng Riyadh. At sina Pastor Edwin Ugar sa lugar ng Chiba, Japan. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ng kanyang ministry. Ganon din si Ramil Tomarce ng SG, Panginoon, ng Rizal. Patuloy niyo pong ingatan ng kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak. O Diyos, iahon mo siya simula sa pagkakautang. Darating ang araw na siya naman ang magpapautang, Panginoon, O God. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Ganon din ang pamilya Chua, O God, sa lugar ng Pampanga, Panginoon. Tulungan mo, Diyos, Sister Bing, sina Sister Ding Ding, Brother John, sina Brother Edward, Sister Charis, sina Sister Cor, lahat ng mananampalataya sa lugar ng Pampanga, hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan para naging bahagi ng aking buhay, Panginoon, God. Ganon din ang kanilang pastor, God, Pastor Balsarico, Sister Daisy, sina Sister Calib sa lugar Panginoon Diyos ng Korea, si Brother JC, patuloy niyo pong ingatan si Brother JC sa lugar ng Korea, Panginoon, God. Hallelujah. At dalangin ko din sa oras na ito, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, O God, ngayon pong oras na ito, Panginoon, ang pamilya Oroga, pamilya Laurente, at ganoon din, Panginoon Diyos, ang lahat ng kapatiran sa lugar ng Tayabas, Quezon, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan, O God. Ganoon din si Sister Erica, nasa ER sila, Panginoon, sa lugar ng Lucena City, nasa hospital sila. Tulungan niyo sila, Brother Banjo, Panginoon, O God. Tulungan niyo po, abutin niyo ang kanilang pangangailangan, at sa darating na araw ay sila mayroong CT scan. Dadalhin sila sa lugar ng Batangas City. Patuloy mo silang pagpalait, ingatan, Panginoon. Makauwi na sila dito sa lugar ng Quezon, Panginoon, O God. Hallelujah. Ganon din, dakilan Diyos sa lugar ng Samar, sina Brother Jonathan, Sister Janice, sina Brother Pastor John Hadok, patuloy mong pagpala ng kanilang ministeryo, sina Brother Sammy, Panginoon, O God, ang kanilang mga anak, dakilan Diyos, makapagpatuloy para sa iyong gawain, O God. Ganon din ang pamilya Bautista sa lugar ng Cavite, Panginoon, ang kanilang tatay na namatay, Panginoon, O God. Ay condolence po, aking dalangin, Panginoon, na ang kanilang kalakasan, Panginoon, O God, ibigay mo sa pamilyang ito, dakilan Diyos, ang kanilang kalakasan, espiritual, pag-asa at pananampalataya, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Ganon din sa pamilya Manipol, Panginoon, sa lugar ng Laguna, O God. Lahat ng pamilya Manipol, patuloy mong pagpalait, ingatan, O God. Hallelujah. Lord, dalangin ko rin sa oras na ito, Panginoon, ang lahat ng mayroong business, bigyan niyo po sila ng hahanap buhay, Panginoon, O God. Lumago ang kanilang mga simple na mga business, O God. At kung malalaki na ang kanilang mga business, patuloy niyo pa silang pagpalain upang makatulong sa iyong gawain, Panginoon, O God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito. Mga dakilang bagay na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa pagpapala mo at biyaya. Dalangin ko rin, Panginoon, O God, Jesus, sa lahat ng mga pastor. Bigyan niyo po kami ng sipag
ng tapang sa pangangaral ng mabuting balita, Panginoon. Ngayong araw ng Lunes na ito ay gamitin niyo ang buong maghapon namin, Panginoon o God, sa pagpapalaganap ng mabuting balita, hindi lamang dito sa aming panambahan, kundi sa lahat ng mga ospital, sa lahat ng bilangguan, sa lahat ng mga sundalo, sa lahat ng mga kapulisan. Gamitin niyo po kami, ang Forces of the Philippines. Tulungan niyo po lahat ng mga frontliners, Panginoon. Ilayo sila sa anumang karamdaman, Panginoon. Mga doktor, mga nurse, patuloy mong ingatan. Ganun din ang mga security, mga frontliners, sugat, patuloy mo silang ingatan. Saan man ang kanilang 2-0, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, dakilang Diyos. Lord, ganun din ang mga taong walang makain sa oras na ito. Bigyan niyo po sila ng pagkain kung paano kami inyong pinapakain araw-araw, Panginoon God. Bigyan mo rin sila ng makakain. At dalangin ko, Diyos, ang mga OFW, Panginoon, na nakaabot ng live streaming na ito. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mo silang ingatan at pagpala at makauwi sila sa kanilang mga bawat mga pamilya, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa iyong biyaya at habag, O God. At dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, ang iyo pong patuloy na pagsama, O God. Ang patuloy na pagsama sa bawat araw ng pagtitipon. Every Sunday, every day ng aming pambuhay, Panginoon. Dalangin ko po, salamat ngayong araw ng Lunes na ito, Panginoon. Ang iyo pong paggabay, ang iyong proteksyon, Panginoon, sa lahat ng mga driver na nagdadrive sa oras na ito, patuloy niyo po silang ingatan. At ganun din, Panginoon, O God, Jesus, sa lahat ng mga magbibiyahe pa lang sa araw na ito, lahat ng mga may tauhan sa kanilang mga pinapasukan, maging tapat sila sa kanilang mga amo, Panginoon, O God. At dalangin ko, dakilang Diyos, sa oras na ito, patuloy kang gumawa, kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, O God. Pinapupurihan ka namin, pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginawa mo at gagawin pa, O Diyos. Hallelujah. Lord, salamat po. Ito ang aking samot dalangin sa mas makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, salamat po sa dakilang bagay na ginawa mo. Sambahin ka, purihin ka sa Espiritu at katotohanan ngayon pong umaga. Sa pangalan ng Jesus. Ngayon pong umaga dito sa lugar ng Quezon ay maulan. Amen? Kaya mapalad ka ngayong umaga kung ang lugar mo ay hindi maulan. So, salamat po sa Diyos. Ang pagkilos ng Diyos, pagsama ng Diyos sa bawat isa sa atin ay laging sumaatin. Nawa, nakatulong po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Good morning po. Bukas po ulit. Meron po tayong devotional prayer every day. Ang ating pong pinag-aralan ay gumagawang may pagtitiis, may pagtsatsaga na may kinalaman sa Diyos. Salamat po sa inyo dyan. Good morning, lalo higit sa ating kapatiran dyan sa lugar ng Binyan, sina Sister Annalyn. Sa mga sumusubaybay ng live streaming na ito, nawa makatulong po ito sa ating espiritual na buhay. God bless po. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos, gabay ng Diyos ay laging sumaatin. Amen, amen.